Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Umalis na patungong Indonesia ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 43rd ASEAN Summit. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na isusulong niya ang mga interes ng Pilipinas sa kanyang pakikipagpulong sa ASEAN at dialogue partners nito. Isusulong din ng Pangulo ang pagkakaroon ng rules-based international order, partikular sa usapin ng South China Sea. Gayon na rin ang seguridad sa pagkain, climate justice, pagpapaunlad sa digital at creative economy, pangangalaga sa mga migranteng manggagawa at pagsugpo sa human trafficking. Hihikayatin din niya mga kapwa-miyembro na sama-samang lutasin ang mga issue ng rehiyon at pagunlad ng ASEAN. Inaasahang dadalo si Pangulong Marcos sa 13 pulong kasama ng mga miyembro ng ASEAN at mga partner ng rehiyon tulad ng Australia, Canada, India, China, Japan, South Korea, Estados Unidos at ang United Nations. Once again, I will use this opportunity to advance Philippine priorities in ASEAN and work with our other ASEAN member states, not only in addressing the complex challenges facing the region, but also in pursuing opportunities for ASEAN as an epicentrum of growth. As a founding member, ASEAN has always been closely intertwined with Philippine foreign policy. My administration will continue to ensure that our constructive engagements with ASEAN, our dialogue partners, and stakeholders serve our national interests and the well-being of the Filipino people. Kakalampagin ng Philippine National Police ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales na sangkot sa viral road rage para ibalik ang mga natanggap nitong retirement benefit. Ayon sa PNP, nakatanggap si Gonzales ng lump sum ng kanyang pensyon mula 2016 hanggang 2019. Natigil ang pensyon niya nang matanggap ng PNP Retirement and Benefits Administration Service ang dismissal order ni Gonzales. Kapag hindi niya naisauli ni Gonzales ang kanyang nakuhang pensyon, ay sasampahan siya ng reklamo ng PNP. Nakilala si Gonzales sa isang viral video kung saan nakitang sinaktan niya at kinasahan ng baril ang isang nakaalitang siklista. Sinampahan na ng kasong alarm and scandal ang dating pulis kaugnay ng insidente. Patuloy na nagsisikap ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para maibalik ang mga pre-pandemic routes ng mga pampublikong sasakyan sa bansa. Sa budget hearing ng Department of Transportation sa Kamara, iniulat ni LTFRB Chair Chofilo Guadis III na naibalik na ang 65% ng mga dating ruta ng pampublikong bus sa Metro Manila. 70% naman ng mga ruta ng provincial bus bago magkapandemya ang naibalik na rin. Sa kabilang banda, wala pa anya sa kalahati ng mga dating ruta ng pampasaherong jeep sa buong bansa ang bumibiyahe ng muli. Sa Metro Manila, 45 pre-pandemic routes pa lamang para sa mga jeep ang naibabalik. Naghain ng DOTR ng panukalang budget na 214.3 billion pesos para sa taong 2024. Kabilang sa mga isinusulong ng DOTR ang modernisasyon ng mga pampasaherong sasakyan, partikular ang mga jeep. Nagpaabot ng mainit na pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong halal na punong ministro ng Thailand na si Srettha Thavisin. Sa kanyang tweet, sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa siyang sa pamamagitan ni Srettha ay lalong mapapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Thailand. Nakatakdang magdiwang ng ika-75 taon ng magandang ugnayan ang dalawang bansa sa susunod na taon. Ibinoto si Srettha ng Thai Parliament bilang bagong Prime Minister ng Thailand noong Agosto 22. Bago pumasok sa politika, nagsilbi ito bilang Chief Executive Officer at Presidente ng pinakasikat na property empire sa Thailand na Sun City. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o Twitter account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Benj Bondok. Magandang gabi.